Kaya yung tanong mo, na kung magtatandem si Ma'am BP Sara as a President and Senator Bongo as a Vice President, 100% para sa akin panalo. Why? OFW sector ako. Ang sektor ng OFW, loob at labas ng bansa, mga retiree na OFW, pwede na akong maging boses. Pero pag-usapan natin itong mga nangyayari ngayon kay Senador Bongo. Kasi nakatuon sa kanya yung mga atake ngayon. Ano yung sa tingin mo dahilan? Bakit imbis na yung mga big news is na nakapunta sana doon sa mga mastermind sa flood control, bakit nakatuon ngayon kay Senador Bongo? That is a one way of diversionary tactics. Dinadivert nila ang usapin, dinadala nila dito kay Senator Bongo. 1 point, he is number 1 senator. Remember, ang laki ng boto niyan. May daya pa, dinaya pa yan, pero ang laki pa rin. That is threat on 2028 election. 1 point. Second point, to divert the issue. The real culprit, hindi mapag-uusapan. Sa kanya po focus. This is diversionary tactics, blaming others to escape us. Nakuha mo, bro? Kaya ngayon, kahit maraming nagawang kabutihan senador yan, may malasakit senador yan at may pagmamahal sa mga mamayan. Actually, hindi naman naniniwala mga tao eh. Walang sumisimpatya sa ginagawa nilang investigasyon dito kay Senator Bongo. Walang naniniwala, bro. Kaya lang, pinipilit lang nila talagang i-distract. Dinedemoralize nila the nature and character of Senator Bongo because he is a threat on 2028 election. So, very early to distract. And the same time, diversionary tactics regarding the flood control project considered ghost project. Yun ang dapat na tinututukan ng issue o tinutukan ng investigasyon, yung flood control. Nawawala, napupunta kay Senator Bongo. Siyempre, ang tao, mindset yan, mindsetting. Ay, si Senator Bongo, si Senator Bongo, ganito pala yan. Ang tunay na issue sa Ghost Project DPWH flood control, nawala. Galing, di ba? Ganon ang diskarte nitong mga ulupong na ito. Pero para sa akin, kahit anong gawin nila kay Senator Bongo, walang maniniwala sa kanila. Dahil ito talagang pribado na isa sa pinaka magaling na senador. Isa sa pinaka may puso at may talino na ina-apply sa humanitarian. Proven ko yan. Proven ko yan. Okay. Balikan ko lang yung kanina na pag-usapan natin, yung patungkol nga doon sa sinabi niya kay Ralph Ricto. Na sinabi nga ni Ralph Ricto, wag mo akong utusan. Pakiusap lang namin. Ano yung opinion mo doon? Ay, isang malaking kalokohan ni Ralph Ricto yan. Bakit ko nasabi? What is the meaning of public servant? Ang meaning na public servant, lingkod bayan o lingkod ng mamayan. Kaya nasabing lingkod ng mamayan, public is people. Mamayan. Ang servant is alipin or lingkod. Lingkod or alipin. Ngayon, pag alipin ka o lingkod ka ng mamayan, pwede kang utusan. Okay? Hindi ka dapat tumatanggi na mautusan. Dapat nga masaya ka kapag nauutusan ka. Why? That is your duty and responsibility to serve the people as a public servant. Dapat matuwa ka na kung nautusan ka. Hindi ka dapat, parang may pride eh. Mayabang, di ba? Yabang. Pag mauutusan. Anong gagawin sa'yo? Tsaka ito pa, correction please. For clarification. Pakinggan nyo po yung sinabi ni Senator Bongo. Ulit-ulitin nyo, hindi po siya nag-uutos. Never siyang nag-uutos dun sa statement niya o sa pronouncement niya na yun. No. Hindi po. Nagsasabi lamang po siya doon. Nagpapahayag. Nagpapahayag siya, hindi po siya nag-uutos kasi ang utos iba po yun. Recto, gawin mo nga to. Yan po ang utos. Recto, ito dapat mong gagawin. Yun po ang utos. May direct po. May direct.
Pero yung pronouncement ni Senator Bongo, inulit-ulit kung panoorin, walang May utos. pakiusap pa. May please nga, may pakiusap eh. Kumbaga yung kanya nanunuyo. Oo. Nanunuyo siya, nakikiusap na nanunuyo. Na tigilan na, gawin nyo to, wag ganun kasi isipin nyo yung mamayan. Ang concern niya yung nakakarami, yung general yung pangkalahatan. Tapos siya individual lang, sinabi lang na ganun, nasaktan siya. For what? Ba't mo sasaktan ka? Ilagay na lang natin, ha? Ilagay na lang natin na, pagpalagay na lang. Pero hindi po siya nag-uutos. Ipagpalagay na lang natin na nautusan. Ha? Ipagpalagay lang to, hindi po siya nag-utos. Pagpalagay natin nautusan, ba't ka magre-react? Dapat nga ang ano mo. Mr. Senator, thank you po at inatasan niyo ako o inatasan niyo ako na pag-aralan o gawin itong isang bagay na ganito na ikabubuti po ng nakakarami. Thank you po. Masyadong mabait talaga to si Senador Bongo, ano? Oo, malumanay tsaka mabait kasi nga hindi naman kailangan maging matapang ka eh. Oo. Sa totoo lang, hindi ka kailangan, siya nga, naging parang matapang pa siya ron na, huwag mo kong utusan. I agree with you, but huwag mo kong utusan. Ano yun? Inaayunan mo nga, pero nagalit ka Siya yung naman. nakaposisyon din. Sino ba gusto niyang utusan? Or Kaya nga. At saka hindi naman utos talaga. hindi. Ulit-ulitin mo, bro. Hindi. Nakiusap talaga siya. Hindi utos yun eh. Mababang loob talaga. Nanunuyo nga siya eh. Nanunuyo. Sinusuyo niya si Rap na, wag naman ganyan gawin natin. Ganito, isipin natin naman yung ano. Ganon eh. Pero misinterpreted niya, dahil gusto niyang ano yan eh. Mayabang lang talaga. Mayabang power tripping. Gusto niya maangat siya. Yung kilala niyo isa na mataas. Huwag ganun. Ikaw po ay nalal ng mga tao na mamamayan na pinaglilingkuran mo. At may karapatan po kaming mag-utos sa inyo. Dahil kami po ang inyong pinaglilingkuran. You are the servant of the people. Pag sinabi po yan sa Tagalog, masakit. Kayo po ay alipin ng mga mamamayang Pilipino. Paki-googles nyo. What is the meaning of servant? Alipin. Ang sakit pa yun eh. Masakit. Alipin. Hindi ako alipin ha. Kasi ang alipin, pinakamababang antas yan ng tao. Pero, dahil nga as a public servant, kahit mababang antas yan, for your service, aangat ka. Hindi ka makukonsidered na alipin. Ang mangyayari sa'yo, lingkod. Lingkod ka ng bayan. Kung ginagawa mo ang mga bagay na ikauunlad, ikabubuti ng antas ng pamumuhay ng mga mamayang Pilipino. Pero magiging isa kang alipin kung hindi mo ginagampanan ang mga dapat mong gampanan. You are the slave. Bro, ito, ano yun na natin, i-advance natin. May tanong ako sa'yo. Kung sa tingin mo si Senador Bongo tumakbo itong katandem ni Sara Duterte, Vice President this coming election, ano sa tingin mo? Panalo. Kasi ang tao matatalino na eh. Alam na nila kung sino yung totoong nagsiservisyo. Ako bro, prebado ko yan. Hindi ko Duterte tayo ipinupus natin sila. Hindi. Yes. Hindi. Sorry to say for clarification. Meron dyan magbabasa sa akin mamaya. Yes. Ha? Duterte ka kasi. Yes, Duterte ako. Dahil ang Duterte, mahal ang bansa Pilipinas at ang mamamayan nito. Dahil Duterte ako. Hindi na ako BBM. Dati akong BBM, di ba? Ayoko. Bakit? Hindi naman maganda ginagawa sa bansa Pilipinas at saka mamamayan. Bakit ako magiging BBM? Duterte ako kasi sumusunod si Duterte sa pagmamahal niya sa bayan at mamayan. Pinaunlad ang bansa, peace and order, lahat ng ikabubuti ng bansa Pilipinas, ginampanan po ng Pangulong Duterte. Kaya Duterte ako. Ngayon, bilang kaalyado ni Duterte, ni Pangulong Duterte, si Senator Bongo, kay Senator Bongo din ako. Bakit? Ginagampanan din po ni Senator Bongo ang pagtulong sa mga mahirap na mamayang Pilipino. Marami po siyang natulungan mga cancer patient. Mga inoopera ng ulo, inoopera ng lalamunan, inoopera ng tiyan. Natulungan niya po through Malasakit Center. Who is the author of Malasakit Center? Senator Bongo. Who is the fund of Malasakit Center? Senator Bongo. They use to the people needed. Kung sino nangangailangan, binibigay niya lahat ng tulong. Pumunta ka sa opisina ng Senado.
Senator Bongo, kawayan mo, lalapitan ka. Doon pa lang mararamdaman mo na yung importance of concern. May malasakit. Kasi who you? Who you? Sino ka? Pero hindi, lalapitan ka. Akbayan ka. Anong kailangan natin, kaibigan? Laking bagay po yan. Sa isang pangkaraniwang tao na isang senator, ilalapit sa'yo na kinawayan mo lang. Tatanungin ka na kagad. Experience po namin yan. Totoo po yan. Kay Senator Ronald Bato, puntahan mo. Pakakapihin ka pa. Hindi, totoo yan. Pakakapihin ka pa. Ano problema? Nakaasikaso sa'yo lahat yan. Kasi public servant. Ako lingkod ninyo. Kaya, welcome kayo dito sa opisina. Ganun po. Kaya masasabi ko na talaga na hirap talaga magsalita, bro. Kasi sa ngayon talaga, nakakaawa lang dahil napag-iinitan na si Senator Bongo. This is not a matter of politics. This is a matter of personal. Personal revenge nila na napupolitika. Pumapasok pa rin ang politika. Pinipersonal nila kasi nga alam nila he is a threat on 2028 national election. Kaya yung tanong mo, na kung magtatandem si Ma'am BP Sara as a president and Senator Bongo as a vice president, 100% para sa akin panalo. Why? OFW sector ako. Ang sektor ng OFW, loob at labas ng bansa, mga retiree na OFW, pwede na akong maging boses. Makukuha na nila ang boto ng mga OFW at ng mga retiree OFW. Yung mga political organization pa natin. Mga kaibigan, kamag-anak natin. Kaya kung magsasama-sama tayong lahat, panalo. Sa senator nga, panalo na eh. Number 1. Ang daming boto. Bro, matanong ko lang sa'yo. Sa tingin mo kaya, bakit ganun na lang kadami ang bumuto kay Senador Bongo? Nabatid naman natin si Senador Bongo, hindi naman ito sikat na tao talaga, hindi naman siya artista. Di ba? Sa tingin mo, bakit ganun kadami yung bumuto sa kanya? Dahil marami siyang natulungan. Marami nagtiwala sa kanyang kapasidad. Yun ang pinaka number 1. Kasi, alam mo, ang pagboto ng tao ngayon matalino na. Bumabase na sila sa performance, achievement, and accomplishment. Ngayon, ang tanong, marami. Bakit? Kitang-kita naman sa accomplishment. Kitang-kita sa achievement. Yung malasakit center lang, ang dami naming referral dyan mga OFW Grant letter, papupuntahin sa malasakit center to free the medicine. Nakakakuha. Kasi nga, merong malasakit center. Merong Senator Bongo na nagbabalasakit regarding the health of the poor Filipino people. Kaya, pinagkatiwalaan, dumami ang boto. Yun ang naging basihan nila. Magaling to kasi marami to natulungan. Especially sa OFW. Diba? Okay. Bilang Pilipino, ano yung gusto mo ba na tumakbo si Senador Bongo bilang Vice President? Yes naman, 100%. Yes na yes. Yes na yes. Kaysa ipagkatiwala ko yung boto ko sa iba na wala namang magawa. Eto sa Vice President, magsasabi na ako kung sino ang gusto ko. Isa na sa Senator Bongo. Pangalawa, Senator Ronald Bato de la Rosa. Pangatlo, Senator Marcoleta. 3 lang muna. Meron pang iba yan. Pero 3 lang bibitawan ko. Yan 3 na yan. Pag pumasok sa tandem ng Vice Presidential Election, susuportahan ko yan at ang buong OFW sector. Nasa sektor ako ng OFW. Leader po ako at advocate ng OFW sector. The Republic Act 11641 was created by President Rodrigo Roa Duterte. We are the one to fight. Yes. Pero pagka Senador Bongo, sure ball na. Kuhang-kuha niya talaga. Sure ball talaga. 100%. Kung walang smart magic. Walang dayaan. Malinis na halalan. Mananalo yan 100%. Okay.
kung sakasakali, tumakbo rin si Trillanes bilang Vice President. Kasi ito yung umaatake sa kanya ngayon eh. Nagpapail lang kung ano-ano mga kaso. Ano sa tingin mo magiging resulta? Bis lang sa kung ano reality talaga na possible magiging resulta na kung walang dayaan. Hindi mananalo si Trillanes, walang-wala talaga, walang-wala, 101%, 101%, 105%, hindi mananalo. Sa mayor nga lang, mayor mababa na yan ha. Mayorality election candidate. Hindi nga nanalo eh. Mas more pa sa vice presidential. Brad, iba na ang usapin pag presidential and vice presidential. Nasa kamay nila ang bansang Pilipinas. Kaya nga kung lugmok tayo ngayon dahil nasa kamay ng Pangulo ngayon yun. Kaya napakasensitibo ang trabaho o responsibilidad ng isang Pangulo at pangalawang Pangulo. Dahil sa kanilang dalawa nakasalalay ang ikauunlad, ikabubuti at ikagaganda ng bansang Pilipinas. Yan dalawang yan. Kapag merong teamwork yan, may unity and cooperation and concern to the country and people, Brad, angat na angat ang Pilipinas. Ang masaklap, meron ito nun ng pagmamahal sa bansa, pagmamalasakit sa bansa, at merong talino. Ang problema, itong presidente, nawalan ng ganun. Kaya, mag-isa lang to. Ang masaklap, gumagawa ito ng kanyang mandato, ng kanyang trabaho, pero kinokontra ng mga kaalyado nito. Kaya ang vice, hindi gaanong makakilos. Tingnan mo nga, unang assignment ni Ombudsman Remulla, yan pa isa, itanong mo dapat yan eh. Okay. O, yung tungkol kay Remulla. Ha? Pansinin nyo. Nilagay sa Ombudsman, siya mismo ang mag-iimbestiga. Ano ang duty responsibility ng Ombudsman? Ang Office of the Ombudsman, yan po ang tumatanggap ng mga reklamo, ng mga korupsyon sa mga bawat sangay ng ating gobyerno. O mga government official na nagkakaroon ng korupsyon o anomalya sa kanilang mga sariling sangay, nareklamo sa Ombudsman. Doon po gugulong ang investigasyon. Kung merong reklamong na isampa. Ngayon, kung ikaw ang chairman o ikaw ang head ng Ombudsman, ikaw ang Ombudsman Secretary o anuman. Boss? Hindi dapat ikaw. Ron de los Reyes. Okay lang bro, okay lang. Kabila. Okay na. Ikaw ang nag-iimbestiga against the rules yun. Kung ikaw mismo, kasi sabi niya, di ba, iimbestigahan niya ang salin ni BP Sara Duterte. Sa totoo lang, ang unang tanong ko dyan, ang unang naging interpretasyon ko, luko-luko to eh. Kowa ba siya? Kowa siya? Kowa ba si Remulla? Para imbestigahan ang salin? Ngayon, kung may reklamo siya regarding sa salin, tumanggap muna siya na reklamo. Hindi siya mismo ang mag-iimbestiga. Hindi siya ang mag-i-initiate ng investigasyon. Ang trabaho mo, tanggapin ang reklamo. Individual man yan o departamento man yan, tanggapin mo ang reklamo. At saka hindi trabaho yung sa salin. Trabaho po ng Commission on Audit yan. At trabaho rin ang related din sa Department of Budget. Kapag usapin mga confidential, yan ang may mga concern related department. Hindi po ombudsman. Ang ombudsman tumanggap ng reklamo regarding sa korupsyon. Ngayon, ikaw po ay magpo-propose lang. Magre-rekomenda ka lang sa sa Supreme Court. I-rekomenda mo yung naging decision mo. Na justified mo. Talagang may anomalya. Forward your papers and your investigation report. Pasa mo yan. Pag-aaralan ngayon ng Supreme Court yan. Justified. Guilty. Kulong. Ganun po. Bakit ikaw mismo ang mag-iimbestiga? Wala pang reklamo, ikaw na mismo? Ikaw ba ang kumplena? Ikaw nagre-reklamo? Ibig sabihin, nilagay ka pala talaga dyan sa pwesto ng ombudsman to distract the enemy. Political. Hindi ito waste of time to Sa totoo lang, walang ganansa ang mamamayang Pilipino sa ginagawa nila. Wala.
Kaya tigilan na nila yung investigasyon, salin, confidential, tigilan na nila at walang mapapala ang mamayang Pilipino at hindi aangat ang ekonomiya ng Pilipinas sa ganong sistema. Politika, kawawa ang bansang Pilipinas. Lubog na sa kumunoy ng baha, kumunoy ng kahirapan, ang nagsasakripisyo, tayong mga mamayang Pilipino. Kaya tigilan na ang pamumulitika. Tigilan na. Kawawa ang bansang Pilipinas. Okay, ikaw bro, ano ba gusto mong makita? Kung ilan ang yaman ng bawat politiko or dapat mapanagot yung mga sangkot sa flood control? Ay, siyempre yung mapanagot sa flood control. Kasi nandun yung malaking pera na hindi nagamit, na dapat hindi tayo binabaha. Alam mo Brad, kaya tayo binabaha dahil nga yung flood control hindi na tama, hindi na i-project, hindi na gawa, hindi na gampanan. Kaya ang pagbaha, isipin mo dati ilan lang ang may baha. Ngayon buong Pilipinas binabaha. Bakit? Dahil lahat ng flood control project almost hindi natupad, hindi na gampanan, hindi na gawa. Kaya tayo binabaha. Ayun ang mas gusto kong unahin kaysa sa salin na yan. Kasi ang salin na yan, reported na yan eh. Kung gusto mong malaman, ito okay. Kung gusto nilang malaman ang tungkol sa salin ng bawat politiko, simple lang yan eh. Pwede ka naman mag-online na yung research mo. Lagay mo yung pangalan. Halimbawa, Vice President Sara Duterte, Statement of Asset and Liabilities Network. Lalabas doon. Ba't kailangan mo pang imbestigahan yan na mag-waste ka ng pondo? Alam mo ba bawat investigasyon ng mga yan? Pondo yan. Malaking pera kagad dyan. At meron silang mga allowance dyan. Yan ang katotohanan dyan. Kaya dapat wala na muna yan. Focus muna sa development and economy of the Philippines. Dapat ganun. Hindi politika ng politika, silipan ng silipan, silip. Actually, mga Duterte hindi naman naninilip eh. Sila lang eh. Pansinin mo, sila lang, sila lang. O tignan mo ngayon, ididikit na naman nila kay Sara yung problema. DepEd. O, sige nga. Ang layo-layo naman ang pagpapatayo ng building sa isang DepEd o Department of Education. Kaya nga, sa Tagalog, kagawaran ng edukasyon. Ano ibig sabihin? Focus for education. Ano ang edukasyon? Yung literacy ng mga kabataan. Literacy, yung kaalamanan, katalinuhan. Hindi building. Sus. Hindi ako politiko pero meron akong common sense. Grabe namang ano yan. Kagaguhan naman niya. Kasalanan ni Sara yung 22 lang na classroom. Hindi naman si Sara nag-provide ng classroom. Hindi nga departamento yan. Edukasyon, libro. Kanya. Yeah. Libro. Aircon ng mga school. Kanya yan. Sahod ng mga teacher. Increment o increase ng mga teacher. Anong klaseng uniforme ng mga bata? Ang pwedeng, halimbawa, green ang gusto ko dyan uniforme. Atasan mo yung department o yung principal o yung director. Ma'am principal, yung school mo na yan yung school ng Morning Breeze Elementary School. Gusto ko uniforme dyan, ganito. Pwede pa yan, under Department of Education. Discount ng mga estudyante, DepEd. Okay, so mag-advance muna tayo ng konti. Kung sakasakaling si Senador Bongo at saka si Sara Duterte ang maging Pangulo at saka pangalawang Pangulo, ano sa tingin mo magiging takbo ng Pilipinas? Magandang tandem yan. Bakit? Si Senator Bongo, napansin ko lang sa kanya, masyado siyang concerned sa health. Yes. Pero wag lang sana yung vaccine wag lang yung COVID-19 vaccine, wag na yun. Mr. Senator Bongo, wag po nating implement yung tungkol sa force o mandatory vaccine. Dapat po yan optional. Kasi po, meron pong yung COVID-19 vaccine, marami po talaga in reality na namatay nang dahil sa bakuna. Wag na po nating pangunahan ang may mga katawan. Katulad ko, halimbawa ako, ayoko magpabakuna, sana hindi mandatory, optional. Kung gusto ko. Kaya para sa akin, kaya ako nakakwento lang to kasi baka mamaya sabihin naman ng mga tao, ano yan pro-vaccine yan bakit pinopromote mo si Senator Bongo? Ako kasi bro, hindi naman sa pagano, ayaw ko nung vaccine implement. Pero bro, eto, saglit lang. Pero nung time ng pandemya, parang hindi naman nagkaroon ng mandatory. Meron mandatory.
Mandatory Kasi vaccine. ako hindi na hindi na vaccine. Kasi although may mandatory noon sa amin, sa mga, tawag nito, yung may trabaho ka sa mga kumpanya. O sa kumpanya. Yan, yun yung nag-a-announce. Kaya dahil ayaw ko magpabakuna that time, umalis ako. Nag-resign ako sa trabaho. Magre-resign ka. Nag-resign ako. Yun. Wala na. Yun ang naging option mo. Tama, oo. Pero, hindi mo pwedeng sabihin na hindi mandatory. Minandatory nila kasi. Minandatory kasi hindi ka papapasukin. Tama. Pero, ang sagot mo lang dapat dun, bro. Republic Act 11525, Section 12. Kaya nga matalino ang Pangulong Duterte. Sabi nila, Ferdinand, ang Pangulong Duterte, pro-vaccine yan. Okay, why not is pro-vaccine? Lahat ng buong bansa, inutusan na magbawas ng tao. The population nga kasi. Buong bansa yung Kaya, pero dahil matalino ang Pangulong Duterte, kinreate niya yung Republic Act 11525, Section 12, no mandatory vaccine card requirement. Yan, para sa kalamanan ng lahat. Baka nandito pa. Pakita ko ba? Sige. Yan kasi, hindi nyo pwedeng sabihin na si Duterte pro-vaccine. Pro-vaccine nandun tayo kasi inatasan niya ng World Health Organization. At saka inatasan yan. Kaya bilang isang pangulo, susunod siya. Pero dahil matalino yan at may puso, ginawa niya yung batas. Bagong batas yan. Ano lang yung batas na yan? December 2021 na batas yan. 2021 o 2020. Tignan mo para meron tayong ebidensya. Sige lang bro, yan na lang. Kasi iba yung usapan na tali-talinuhan lang Mas maganda tong meron tayong mga research. Kasi ako naman, bawat bitaw ko na mula sa puso yan, kaya kong panindigan dahil yan ay research. Hindi pwedeng sinasabi ko lang without my reference or supporting document. Meron tayong batas na kinreate ng Pangulong Duterte na under Republic Act 11525 Section 12. Ito ang karapatan natin para mag-refuse na mabakunahan. Dagdag kaalaman to sa inyo. Republic Act 11525 Section 12. Pero Republic Act 11525 Section 12. 525 Section 12. 11525. Pero 11525 section. Ang alam ko, inamend na yan, bro. Section 12. Inamend na yan, bro. Inamend without public consultation. Pero meron akong ebidensya na binago nila yan nang walang konsultasyon sa mamamayang Pilipino. Netong na? Ito lang, yung kay BBM na. Kasi nga, gusto nila talaga ma-implement yan para sa lahat. Parang umulan, Umulan. Saglit lang yan, bro. Wala yan. Hindi na talagang kalakaran dito sa atin. Tangin na, wala na. Tindi nga no? Nandyan? Inamend dyan, bro Wala pa, hindi pa. May nasignan Inamend dyan. Pero meron akong hawak. Sa akin yan. Naka-record. Okay. Andi dito. 11525 Section 12, no mandatory vaccine. Oo. Yan. Ayan ang pinangahawakan natin na hindi mandatory ang vaccine. Ginawa ni Pangulong Duterte yan dahil alam niya na may mga tao na ayaw sa bakuna dahil may mga sakit na hindi nakikita na nasa loob ng katawan natin. Okay na. That mandatory requirement, it is state that vaccination card should not be considered an additional mandatory. Yun. No. Oo nga pala, no? Okay na bro, okay na. Andi dito na. Yan sabi ko galing. Ito, mga kababayan. Yan ang batas. Create niya pala yun, ang siya ang gumawa. Ang galing nga. Talino ang Pangulo natin, hindi niya tayo papatayin. Ang galing. Nasabi ko sa inyo, hindi ang Pangulo
Hindi niya gagawin sa atin patayin tayo ng mga baku-bakuna na yan. Lahat pala, inano niya. Oh, school, Uh, work, government employee. charge, lahat yan. Kaya nga sabi ko nga sa'yo, Brad, napakabait ng Pangulo natin. Pero kung panahon ni BBM yan, Wala na tayo, patay tago, tayo lahat. tago na tayo sa bundok. Bundok, yun naman ang plano ko. Baka lang, babakunahan, tago sa Oo. bundok. Tsaka yan kasi, ano yan, 666 nga yan, depopulation. Depopulation system yan. Okay na bro. Okay, Okay na? dito. Hindi, mandatoring pagbabakuna. Nakasaad dito na ang vaccination card ay hindi dapat ituring nakaragdagang requirements para sa edukasyon, trabaho at iba pang katulad ng transaksyon. Ang galing nga. Ano pala siya? Sabi ko sa'yo, batas yan. Ang galing ni Digong. 2021 yata yan. Ibig sabihin si Digong pala, against siya doon sa mandatory. Oh, hindi yan batas na luma. Ay, Duterte yan. Kaya pala create niya yung batas na yan. Oo, andito meron akong card. Hindi ko na makita eh. Hinahanap sa'yo. Sabi mo. Teka lang, balikan lang natin kunti. Sino ba kasi ang nagsabi na dapat mandatory ang vaccine? World Health Organization. WHO. Okay. World Health Organization. Sa US. Oo. Yan ang may pakana. Eh, alam mo ba yung mga yan? Pero create pala nila yung mandatory mandatory. Inirate ni Galing. Duterte. Ang galing. Para yan ang gagamitin mo. Gawin mong ID ngayon yan. Oo. I-print mo. Gawin mong ID. Isabit mo sa dibdib mo. Okay, last na bro. Isang oras na tayo kailangan. Additional yun, ha? Last na lang ito. Ah. Mensahe mo na lang kay Senador Bongo. Mensahe ko kay Senator Bongo. Laban lang, magpakatatag tayo dahil ang taong matino, ang taong may puso para sa bayan at mamayan, hindi nila kayang itumba yan. Hindi po kayo kayang itumba ng mga kalaban nyo. Yung ginagawa nila na yan is a political color. That is a political maneuver regarding dun sa flood control project na gustong nilang ilihis ang investigasyon. Mapunta sa, that is a diversionary tactics. Kaya, mahal naming Senator Bongo, huwag po kayong mawalan ng pag-asa na yung mga kalaban natin ay panay ang banat sa inyo. Kayang-kaya natin yan. Pangalawa, the truth shall set us free. Alam po namin kayo bilang senador ng bansang Pilipinas ay tumutupad sa inyong mandato. Kayo po ay gumagawa ng ikabubuti ng ating mamayan at ng bayan. Lalong-lalo na nga po sa usaping health o kalusugan. Kayo po ay may malasakit center na nakakatulong at malaking na itutulong sa ating mamamayang mga Pilipino. Kaya kung kayo man po ay may plano tumakbo sa 2028 na kung ano man ang plano nyo, nakasuporta po kami ang buong grupo, ang buong OFW sector, lalong-lalo na ang sektor ng OFW na mahal nyo. Dahil isa po kayo sa unang-unang nagsagawa ng batas na para maisakatuparan na magkaroon kami ng sariling kagawaran, ang Department of Overseas Filipino Workers na binago nila at ginawang Department of Migrant Worker. Kayo po ay isa sa mga nanguna para ito'y maging batas. At maraming salamat po sa inyo sa pagmamalasakit nyo sa mga mamamayang Pilipino at sa ating bayan. Kaya, go, 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 Senator Bongo. Thank you po. Thank you, bro. God bless.